Dahil sa paglaganap ng Ebola virus, matindi ngayon ang ginagawang hakbang ng Department of Health para maiwasang makapasok ang naturang sakit dito sa Pilipinas. Matatandaang idineklara ang Ebola virus outbreak sa West Africa kung saan pumalo na sa halos 1,000 ang nasawi. Mahigpit rin ang seguridad sa mga paliparan sa mga pasaherong galing ng Guinea, Liberia at Sierra Leone sa Africa. Kaya't upang higit na maunawaan ang panganib na dulot ng virus, mga palatandaan at paraan upang ito ay maiwasan, ang ating tatalakayin ngayong umaga dito lamang sa Usapang Pangkalusugan. Alright, good morning! Good morning sa inyo lahat mga kasambahay. Good morning kay Mr. Jack Malyari and kay Ricky Ramos. Good morning. Dito na tayo sa ating Usapang Pangkalusugan. Very important po ang ating talakayan ngayong umaga. May kinalaman po kasi ito sa talaga namang kontrobersyal at kinatatakutan po hindi lamang po dito sa ating bansa kundi sa iba't ibang parte pa rin po ng mundo. At para narinig ko nga po, mas maganda talaga marinig natin sa mga eksperto po ang mga impormasyong kailangan nating malaman. Kasama po natin ngayong umaga ang spokesperson po ng National Center for Disease, ito po ng Department of Health, mga kasambahay. Walang iba, Dr. Lyndon Lee Suey. Good morning. Good morning. Thank you for being here, sir. Thank you. Salamat po. Napakaaga pero pinagbigyan nyo kami. Very, yan, kinatatakutan po ngayon ng sakit na Ebola virus. Ito daw ay 1976 pa, meron na, Doc. Saan ba nakuha ang pangalang Ebola at ano po itong Ebola virus na ngayon po ay pumapatay ng maraming mga tao? Well, yung pangalang Ebola ay galing sa isang river sa may Congo na kung saan unang na-diagnose ang problema ng Ebola virus. So, nanggaling ito sa mga alagang hayop or mga alagang monkeys or primates na naisalin ito sa mga tao na in close contacts with these animals. Okay, so nag-start siya sa animals. Pero sa mga animals ba nagkukos din siya ng death? O pag na-transfer lang sa animal, tsaka siya nagkukos ng death? Well, nagkukos din siya. Ang problema kasi syempre yung familiarity sa Ebola hindi ganun kataas. Opo. Kung kaya maaring hindi nila alam na nanggaling din sa mga monkeys na ito or even fruit bats ang problema ng Ebola. Okay, so alamin na natin mga kasambahay ang way of transmission. Tama ba yan, Doc? Transmission, paano nga ba? Nakukuha mula sa hayop, napunta sa tao itong sakit na Ebola virus. Well, yung sa hayop papunta sa tao or tao sa tao will be the same naman ang transmission. Okay. So, exposure sa isang body fluids ng isang taong infected with Ebola. So, kung nag-alaga ka, tumira ka sa isang bahay o institution na kasama ang itong Ebola case, ang posibilidad na ma-expose ka ay mataas. So, body fluids like even sweats, dugo. Even sweats, Doc? Pawis? Ibig sabihin, pag may pawis ka na, dikitan ka ng pawis. Yes, posibilidad din nandoon. Possibility right. din. So, ihi, suka, dumi, or respiratory, mga pasitabi sa mga kumakain, mga phlegm na lumalabas, ay maaaring maging dahilan na exposure ng isang tao sa isang may Ebola kaso. Opo. Matagal ba yung nabubuhay once exposed? For example, doctor, di ba yung wiwi, sabi nyo nga, yung fecal and all that. Pagka po nailabas po yan, kasi di ba pagbaha, tag-ulan, pwede bang makuha din yan dahil doon? Ay, hindi naman. Hindi naman ganun kasi baka magkaroon naman ng takot talaga eh. Ang importante talaga dito is, nandoon ka, nakasalamuha mo ang isang kataong meron Ebola. On hand. So, hindi yung tulad ngayon. Ubo, sipon. Ubo, kung may kasama secretions, posibilidad. Pero hindi naman ganun kataas din. Okay. Baka kasi lahat na lang ng magkaroon ng ganyang sintomas, sabihin baka may Ebola. Correct. Ang primary consideration dito kasi talaga kailangan may exposure ka sa isang may Ebola. Pero hindi siya airborne. Hindi siya airborne. Alright. Kasi mas nakakatakot yung airborne. Yeah. Anyway, kanina po pinapakita dito sa ating likuran, Doctor, yung iba't ibang parang simptomas ng pagkakaroon po ng Ebola virus. Immediately, early signs and symptoms po na makikita nyo sa isang tao bago lumala yung kaso. Ang signs and symptoms ng Ebola is so vague. Meaning napakalawak. It will start like parang trangkaso lang. May mataas na lagnat, masakit mga kalamnang, kasukasuan. So lahat ng nakikita sa isang may trangkaso. Okay. But then mabilis kasi ang progression nito eh. So eventually pwede magkaroon ng bleeding, internal and external bleeding.
pwede rin magkaroon ng pagsusok at pagdudumi at magkakaroon ng mga iba-ibang organs na maapektuhan ng sakit ng Ebola. Kung kaya may mga taong hindi nakakaligtas. Naku, malaki nga daw yung chances. Parang 90% pagka nagkaroon ka, malaki yung possibility of death. Ganun kalaki na pagka nakuha mo na. Yes, mataas ang ating mortality dito. But then it will range from 20 to 90%. Estimated, averagely, it would be at 55%. So, mataas pa rin yun. Pag-usapan natin, Doctor, yung incubation period na tinatawag. Yung bang sinasabi nila, di ba parang dengue, na after 3 days na patuloy na lagnat, tsaka lang nagpapakita ng ibang simptomas. Ito bang Ebola may ganun din? Well, ang incubation period is magbuhat na ma-expose kang sa lumitaw ang sintomas. So, mahaba ang ating observation period sa kanila from 2 to 21 days. So, pag lumagpas yung 21 days at wala naman lumitaw ng sintomas after your exposure sa isang taong merong Ebola, we can safely say na walang naging problema sa iyo. So, kanina po nabanggit nyo na mabilis, no? Kaya madali, may mga namamatay talaga dahil mabilis yung pagkalat ng virus. So, paano po ang mga diagnostic test na isinasagawa po? Ano po yung pinapagawa nyo po sa mga pasyente? Bago nyo talaga masabi na, kasi nagmimimik siya ng simptomas, na Ebola nga ito. At ano po yung way ng gamutan sa mga taong may sakit na Ebola? Well, ang pinaka-number 1 consideration natin, nabanggit mo, nagmimimik ka ng isang sakit. Pero kung wala naman exposure sa isang Ebola, walang kadahilanan para sabihin natin na Ebola ito. So, una-una yun, in exposure. Okay. Pangalawa, yung mga sintomas or biyahe galing sa Western Africa kung saan apektado ng problema ng Ebola ngayon. At may kakayahan naman ng Pilipinas, ng Department of Health, na mag-diagnose nitong Ebola. So, kukuha ng dugong blood sample sa iyo, padadala natin sa RITM to confirm whether it's Ebola or not. Kailangan ba i-isolate ka agad? Once nalaman na may Ebola po? Kung may sintomas at galing ka sa mga lugar na ito or na-expose ka sa isang Ebola case, ang unang natin dito is isolate ka talaga para hindi ka makapatuloy na makapanghawa at masiguro natin munang hindi siya Ebola. Tapos ano pong gamutan? Well, paano po sila ginagamot? Ang approach dito is base sa nakikita natin sa pasyente. Sa sintomas Like kung may pagdurugo, i-address yung pagdurugo. Yung parang trangkaso niya, i-address din yun. So, but then specifically for Ebola itself, wala pa talaga tayong gamot na pwedeng ibigay. Okay. At syempre, yun nga, pati nga mga frontliners daw ng airport, chine-check ngayon, Doctor. Meron ba tayong, meron na bang naisagawang vaccine para preventive, di ba? Lalong-lalo na yung frontliners natin sa airport. Pwede na ba silang pabakuna or may bakuna na ba, Doc? Globally, wala pang bakuna. Wala pa. Okay. So, baka sabihin nila, ba't ang Pilipinas wala pang bakuna? Wala pa talaga nakikitang bakuna kahit saan para ibigay. Kasi kung may bakuna na sana, di na natin magiging problema ito. So, wala pa. Wala pa. Pinag-aaralan pa. Okay, at alamin na natin mga kasambahay kung paano nga po natin maiiwasan ang pagkakaroon po ng Ebola virus. Kasi pagka pumasok daw yan, di ba, Doc? May pumasok na po ba dito sa ating bansa? Well, the Philippines remains to be Ebola-free. Pwede natin i-vouch yan. Opo. Pero syempre, sabi nga natin, kaya tayo nagbabantay, yung threat ng Ebola ay nandyan dahil may mga Filipinos na OFW na currently working dito sa mga bansang ito. So, paano maiwasan? Dalawa, yung pagpapayong binibigay natin. Kung nandoon ka ngayon na nagtatrabaho sa Western Africa, iwasan pumunta muna sa mga crowded areas dahil exposure is relatively high. So, ang chance na makuha ay nandoon. Kung nandito ka naman, walang dapat ikabahala ngayon dahil wala naman talaga Ebola dito. Ang nakakaano lang natin dito, pag may umuwing Pilipino na galing dito sa mga Ebola-affected countries, maaaring makipag-ugnay lang sa Department of Health na sa gayon ma-coordinate natin at ma-monitor yung progression nila. Kailangan natin makipagtulungan sa kanila mga kasambahay dahil lang iniiwasan nga natin ay makapasok sa ating bansa itong isang karamdaman na sa ngayon po ay wala pang vaccine pero nagagamot naman. Nagagamot naman, meron namang hindi naman lahat na namamatay. Okay. Alright. Salamat po ng marami once again, Dr. Lyndon Lisuy, ang ating spokesperson po ng Department of Health NCDPC. Maraming salamat, sir, and we're always here for you pagka may mga announcement po kayong kailangan na paalam niyo lang po sa amin. Okay? Salamat po ng marami. Alright, mga kasambahay, yan po muna ang ating segment Usapang Pangkalusugan. Ingatan po natin ang ating mga katawan, pataasin ang ating immune system para hindi tayo madaling magkasakit.